Naman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 651 Walang pahintulot. Ang mga doktor, ilang sandali mula sa pag-alis, ay napatigil sa boses ni Catherine. Ang kanyang mga salita ay pumutol sa hangin, matalim at imposible. Ang pusong tahimik sa loob ng mahigit 5 minuto ay hindi na muling tumibok. Wala sa mundong ito. Kahit na sa pinakabihirang gamot o pinakamalakas na kasanayan, ang gayong gawain ay magpapaantala lamang ng kamatayan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi akalain. Masama ang kalagayan ni Annie. Ang kanyang puso ay sumuko, ang kanyang mga organo ay nabasag ng hindi na naayos. Ang pagpapagaling sa kanya ay hindi lamang malabong, ito ay walang. Sa wakas ay nagsalita ang isa sa mga doktor, isang batang babaeng may pagod na mga mata. Ang isip niya, wala na. Baka nadulas na ang kaluluwa niya. Dapat pagtuunan mo ng pansin ang paghahanda sa palm niya. Si Marshall, nakatayo sa malapit, ay sinulyapan ang relo na nakatali sa kanyang palso. Ang kanyang puso ay tumigil 8 minuto na ang nakakaraan, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang kanyang isip ay kulang sa daloy ng 4 na minuto at 58 segundo. For 3 minutes and 42 seconds, you worked to revive her heart. Sa mga panahong iyon, umabot pa rin ang dugo sa utak niya. Hindi pa tuluyang nawawala ang brain cells niya. Medically, you could call her dead. Ngunit biologically, ang mga pangunahing selula ng kanyang katawan ay gumagana pa rin. Natigilan ang babaeng doktor, hinahabol ang kanyang hininga. Tama si Marshall. Ang kasaysayan ay hindi maikli sa mga kwento ng imposibleng pagbawi. Ang mga pasyente na ang puso ay huminto sa loob ng mahigit 5 minuto, na binansagan bilang namatay, ay lumaban sa mga posibilidad. Sa ilang mga kaso, ang mga pamilya ay tumangging sumuko, na nagsasagawa ng CPR ng matagal pagkatapos na ang pag-asa ay dapat na nawala. Nagsimulang tumibok muli ang puso ng isang lalaki pagkatapos ng 3 walang tigil na oras ng pag-compress. May mga ulat pa nga ng mga pasyenteng idineklara na brain dead ng mahigit 1 oras na kahit papaano ay bumalik, buhay at nag-iisip. Ito ay ang kakaiba at marupok na sayaw sa pagitan ng mga medikal na kahulugan at biology. Kadalasang pinipili ng modernong medisina ang pagiging simple 5 minuto ng walang tibok ng puso, at tiyak ang kamatayan. Ang mga protocol ay bihirang mag-iwan ng espasyo para sa kung ano ang hindi maipaliwanag. Mabilis na kumilos si Marshall, na nagpasok ng mga pilak na karayom sa mga tiyak na punto sa mga balikat, leeg, dibdib, at palso ni Annie. Sa kabuuan, naglagay siya ng 18 karayom sa kanyang katawan. Ang mga paramedic, na nanunood ng may mga ekspresyon ng awa at pagbibitiw, ay nagsimulang tumingin ng higit pa. Hindi sigurado. Noong una, naniniwala sila na tinatanggihan lamang ni Marshall ang pagkamatay ni Annie, isang reaksyon ng labis na kalungkutan na nagtulak sa kanya na kumilos ng hindi makatwiran. Kahit na nakumpleto niya ang 18 espiritong karayom, bawat isa ay tiyak na ipinasok sa mga kritikal na punto, ang kanilang mga mukha ay nanatiling puno ng pakikiramay at tahimik na buntong hininga. Pagkatapos, lumipas ang 3 minuto. Nagsimulang magbago ang pamumutla sa mukha ni Annie. Unti-unting bumalik ang malabong kulay sa kanyang pisngi. Biglang tumibok muli ang puso niya, at huminga siya ng malalim. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang katawan, hindi tumutugon. Bukod sa mga pangunahing palatandaan ng buhay ang kanyang tibok ng puso at paghinga, wala siyang ipinakitang iba pang reaksyon, tulad ng isang figure na nahuli sa isang marupok na balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga paramedic ay natigilan sa pagkabigla, ang kanilang hindi paniniwala ay naaninag ng mga nakapaligid sa kanila. Nagawa ni Marshall na i-restart ang kanyang puso. Ang eksena ay nagpadala ng mga ripples ng pagkamangha sa karamihan, gumuhit ng mga bulong at nagulat na pag-iyak. Gayunpaman, sa internet, ang mga troll ay hindi nag-aksaya ng oras. I'm calling it now, this is staged. Naghanda na sila ng mga safety measures all along. No way na may mamamatay talaga. Unbelievable. Fake ang death for views. I was ready to see what she'd look like dead, but nope, still alive. What a letdown.
Hindi ba't sinabi niyang ibabalik niya ang kanyang buhay sa kanyang mga magulang? Well, where's the noble sacrifice? Bakit siya humihinga pa? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Bumangon ka at tumalon ka ulit kung seryoso ka. Sa malapit, ilang doktor ang lumipat upang tingnan si Annie, ngunit pinigilan sila ni Marshall sa isang matalim na galaw. Bago pa makapagsabi ng higit pa, dumating si Major General Wilson ng Special Operations Military Region, na nasa gilid ng bagong itinalagang security detail kay Marshall. Humakbang si Wilson, panay ang boses. General Ortega, ito ang iyong bagong hinirang na unit ng bantay, na itinalaga ng command upang matiyak ang iyong kaligtasan. Lumapit ang isa pang opisyal at mariing sumaludo. Major Ferrell, nagre-report sa tungkulin bilang iyong guard commander, General Ortega. Ang malamig na tingin ni Marshall ay bumalot sa mga tao, saglit na nagtagal sa mga nagkukumpulang reporter. Naputol ang boses niya sa ingay. Major Ferrell, makinig kang mabuti. Ang mga utos mo ay ang mga sumusunod, pumunta sa room 2002. Dalhin dito ang biological parents ni Annie, ang buong pamilya, kasama si Craig Lovett mula sa legal hour slot ng Brookhaven TV. Oo, Ginoo. Tahol ni Major Ferrell. Lumingon siya, senyales ang 8 gwardya. Ikaw ay kasama ko. Ang iba sa inyo ay manatili dito at protektahan ang general. Habang kumikilos sila, tumunog ang device ni Marshall. Isang bagong mensahe ang dumating mula sa mga operatiba ng dark web. Wala si Holmes sa lugar. Sinusubaybayan namin siya. Nahuli na sina Per at Pine 24 at ihahatid sa Brookhaven residence sa loob ng 5 minuto. Bumalik si Fettel kasama ang 8 gwardya, ang mga magulang ni Annie, at ang kanyang nakababatang kapatid. Tahimik silang nakatayo sa harap. Marshall. General, panimula ni Ferrell, mabigat ang boses. Namatay na ang ina ni Santiago. Ang kanyang ama, nagtagumpay sa kalungkutan, kamakalawalang nagkamalay. Iminuwestre niya ang isang gwardya na may hawak sa walang buhay na katawan ng ina ni Santiago. Hindi mapag-aalinlanganan ang kalungkutan sa kanyang tono. Humakbang si Marshall at pinagmasdan ang mukha ng babae. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng mahina. Wala na tayong magagawa ngayon. Si Crispin, na nakatayo sa malapit, ay pinunasan ang kanyang mukha na puno ng luha. Nag-crack ang boses niya sa hinagpis. General Ortega, anak ko, asawa ko, wala na silang lahat. Ano na lang ang natitira sa akin sa mundong ito? Ito ang pensyon ni Santiago. Ipinagkatiwala ko ito sa unit. Narito ang mga susi sa bahay ni Annie at sa kanyang bank card. Gusto niyang mapunta sa orphanage ang kanyang ipon. Madalas niyang binanggit ito kung paano niya pinangarap na tulungan ang mga batang iyon kapag may kaya na siya. Pakiusap, General, tulungan mo siyang matupad ang hiling na iyon. Hindi kinuha ni Marshall ang card. Sa halip, inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Crispin. Wala si Annie, tahimik na sabi ni Marshall. Buhay siya. Pero kailangan niyang dalhin sa ibang lugar para ipagamot. Mangyaring, Ginoong Huang, ingatan mo ang iyong sarili bago makasagot si Crispin, sumugod ang ina ni Annie. Inagaw niya ang card at mga susi sa mesa, mahigpit na niyakap iyon. Ito ang bahay ng aking anak. Sigaw niya. She's dead now. Her property is her inheritance, and I'm her legal heir. This belongs to US. Bumaling siya kay Crispin na nakangisi. At huwag kang maglakas loob na ibigay sa militar ang pensyon ni Santiago. Bakit sila makikinabang dito? Nabaluktot sa galit ang pighati ni Crispin. Kumuyam ang kanyang mga kamao habang dumadagandong ang boses. Mga walang pusong nilalang. Ibalik mo sa akin ang susi ng bahay ng anak ko, ang bank card niya, at ang pensyon ng anak ko. Hindi siya pinansin ng ina ni Annie, itinutok ang mga gamit sa mga kamay ng kanyang anak. Sa akin ang mana ng anak ko, malamig niyang sabi. Hindi ako takot sa korte kung ganyan ang pag-uusapan. Pinasadahan niya ng mapanuksong sulyap si Crispin. Nagpapanggap siya na hindi niya hinahabol ang pera ni Annie. Lahat, tingnan mo. Ito ang tunay na Crispin, isang matandang nagsisikap na kumilos na marangal ngunit gaaman lahat.
Nanginginig sa galit si Crispin, nanginginig ang boses. Kayong mga halimaw. Ang iyong anak na babae ay nakahiga, halos hindi nabubuhay, at ito ang ginagawa mo. Wala ka bang kahihiyan, walang sangkatauhan na natitira. She's as good as dead. She should have died 20 years ago. Ang kaunting perang kinita niya ay hindi man lang nababayaran sa akin dahil sa pagdala niya sa mundong ito. Sinulyapan niya ang card at mga susi ng may panghahamak. I gave her life. She owes me. 10 houses wouldn't he enough to pay me back. Tara na, tahol na siya, lumingon sa asawa at anak. Pero bago pa sila makagalaw, ang malamig na boses ni Marshall ay pumutol sa hangin. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Inilabas niya ang isang panyo at pinunasan ang kanyang mga palad ng pamamaraan, ang kanyang ekspresyon ay malamig at hindi sumusuko. Kabanata 652 Walang awa. Huminto si Gloria Howell, ang biolohikal na ina ni Annie, at kinaladkad si Digby Howell, ang kanyang asawa, at si Jessie Howell, ang kanilang anak, kasama niya. Bumaling siya kay Marshall na nakangisi. Ikaw, patay na si Annie. Wala kang karapatan sa pera niya o sa ari-arian niya. You weren't even married to her. You're nothing. Hindi sa iyo ang mana niya. Wala kaming koneksyon sa iyo, kaya sa tingin mo sino ka para sabihan kaming manatili? Nang hindi naghihintay ng sagot, hinawakan niya sina Digby at Jessie at nagsimulang sumugod sa gilid ng karamihan. Ngunit bago sila makatakas, ilang gwardya mula sa unit ng general ang hamarang sa kanilang daraanan. Anong ginagawa niyong mga sundalo? Umalis kayo. Sigaw ni Gloria, nanginginig ang boses. Ang mga gwardya ay nakatayong parang mga estatwa, hindi sumusuko at tahimik. Inayos ni Marshall ang kanyang manggas, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit determinado. Iwan mo ang bank card ni Annie, pensyon ni Santiago, at ang susi ng bahay. Humakbang siya palapit, bumaba ang tono niya sa nakamamatay na kalmado. Namatay si Sky dahil sa kalupitan mo. Tumalon si Annie dahil sayo. Hindi ka lumalabas dito ng buhay. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili, sabi niya, ang kanyang mga salita ay humihiwa sa hangin. Anumang pakikibaka ay walang kabuluhan. Ang paglaban sa harap ko ay isang pag-aaksaya ng oras. Saglit na nanghina si Gloria, nag-aalinlangan ang kanyang kumpiyansa. Ano? Anong karapatan mo para mag-demand ng ganyan sa akin? Nauutol niyang sabi. Wala kang kinalaman sa anak ko. Sino ka para utusan kami? Sa tingin mo ganoon ka kahalaga? Naningkit ang mga mata ni Marshall. Ang kanyang boses ay malamig at pangwakas. Mga baboy at aso na parang lumuhad ka. Napaluhod ang tatlo na parang dinudurog sila ng hindi nakikitang puwersa. Hingal na hingal ang mga tao. Binasag ng sigaw ni Gloria ang katahimikan. Anong ginawa mo sa amin, B***********? Hindi nagpatinag si Marshall. Kunin ang bank card at ang mga susi sa kanyang kamay, utos niya. Ang isa sa mga gwardya ay humakbang pasulong, sinipsip ang mga gamit mula sa nakakuyom na mga daliri ni Gloria. B*******, sigaw niya. What gives you the right to take my things? Isusumbong kita. Lumingon siya. Isang malapit na reporter, desperado ang boses niya. Mr. Lovett. Tumawag sa publiko. Sabihin sa kanila na kondenahin ang bully na ito dahil sa pambibiktima ng mahihina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. So, boyfriend ito ni Annie. How can he steal her inheritance like that? Kahit general siya, mali lang iyon. Ito ay hindi kapanipaniwala. Si Craig, na dinala ng mga gwardya, ay nag-alinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali, nanatili siyang tahimik, sa sobrang takot na magsalita. Iminuwestro ni Marshall si Farrell, ang kapitan ng mga gwardya. Sabihin mo sa matandang bastard kung sino ako. Sa tingin nila wala akong kapangyarihang magdesisyon sa kanilang kapalaran. Humakbang si Farrell, matatag ang boses. Si General Ortega ang commanding officer ng Special Operations Military Region of Draconia. Nagnanakaw ka ng pensiyon ng nahulog na bayani, puwersahang kinukuha ang ari-arian mula sa pamilya ng nahulog na bayani, at iniinsulto si General Ortega. Ayon sa batas, nararapat kang mamatay.
Nanlamig si Gloria at ang kanyang pamilya, napaluhod sa takot. Natahimik ang mga taong nakapaligid sa kanila, sa sobrang takot na magsalita pa. Sa ilalim ng pinakamataas na batas ng korte ni Draconia, ang simpleng pag-insulto o pag-atake sa isang general ay maaaring humantong sa parusang kamatayan. Hindi ba't sa ilalim mo, general, ang magtanim ng sama ng loob sa mga walang kabuluhang bagay? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Oo nga, ang batas ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit mayroong isang kasabihan sa mga karaniwang tao, ang tibak ng general ay hindi tumatama sa maamo. Kung sasaktan mo kami, hindi ba ito makakasira sa iyong reputasyon? Malamig na ngumiti si Marshall, hindi mabasa ang ekspresyon. Hindi kailanman sinabi ni Tiv na siya ay isang mabuting tao. Ang mga tao ay madalas na tinatawag na isang diablo, isang mamamatay. So, tulisan man o tupa, kung masama at corrupt. Wala akong iiwan na nakatayo. At tungkol sa mga basurang opinyon. Sila ay walang iba kundi mga ulap sa hangin para sa akin. Bago pa makapag-react ang sinuman, isang malakas na sampal ang umalangaw sa nakakabinging katahimikan. Walang babala, humakbang si Catherine at sinampal sa mukha si Gloria. You don't even deserve General Ortega, attention. I'll kill you, you hag. Pinlit mong patayin ang sarili mong anak, at ngayon, wala kang pinagsisisihan. Sinusubukang nakawin ang kanyang bahay, ang kanyang bank card, at ang pensyon ni Santiago mas masahol ka pa sa hayop. Karapat-dapat kang mamatay. Muling damapo ang kamay ni Catherine sa mukha ni Gloria na may isang matalim at matunog na sampal. Dahil sa lakas ng dalawang sampal, natulala si Gloria, umiikot ang kanyang paningin. Ikaw, sino ka? How dare you strike me? Sigaw ni Gloria, puno ng lason ang boses. I'll kill you all you family of animals. Inilabas ni Catherine ang isang maikling punyal, na may marka ng sagisag ng Wisteria residency, at itinutok ito sa balikat ni Gloria. Saglit kang magdurusa. Matandang hayop ka. Kung hindi kita sasaktan ng konti, hindi ko mabubura ang puot sa puso ko. Kabanata 652 Walang awa. Paglingon kay Marshall, tinanong ni Catherine, tama ba ang ginawa ko? Oo. Hindi dapat mabuhay ang mga ganyang hayop. Labag sa kalooban ng kalikasan. Binato ni Marshall ng basang panasan ang katawan ni Gloria. Mabuti. Pagkatapos ay tinapakan ni Catherine ang binti ni Gloria. Isang nakakasakit na basag ang umalangaw sa tahimik na lugar. Napasigaw si Gloria sa sobrang sakit. Isa kang demonyo. Ngumisi si Catherine. Ako ay pumapatay mula noong ako ay 10. Ang masama lang ang aking hinahabol. Tinatawag mo akong demonyo. Talagang tama ka. Alam ng lahat ng tao sa Brighton na ako, si Catherine, ay walang awa. Ang pagpatay ay wala sa akin. Naisip mo lang. Huli na. Nanlaki ang mga mata ni Gloria sa takot ng mapagtanto niya ngayon, sa wakas ay nakatagpo na ang kanyang pamilya ng isang taong mas malupit kaysa sa naiisip nila. Marshall. O, General Ortega. Boyfriend ka ni Annie. Please, bilang paggalang sa pagiging tunay na ina ni Annie, hayaan mo na kami. Iiwan na namin ang lahat. Pabayaan mo na lang kami. Humalaklak si Marshall. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig iyon. Sayang, lahat ng nagsabi niyan sa akin. Patay na silang lahat. Dahil mayroon akong isang prinsipyo na hindi nagbabago, hindi ako nagpapatawad. Hindi ako naniniwala na ang masasamang tao ay maaaring magbago. Ang masasamang tao ay ipinanganak na masama. Patayin mo sila. Nakatingin lang sa kanila naiinis na ako. Nang matapos magsalita si Marshall, mabilis na pinalibutan ng mga tanod ng general si Gloria at ang kanyang pamilya. Agad na itinaas ni Catherine ang kanyang punyal at, sa tumpak na paggalaw, tinusok ang bawat isa sa kanila sa puso. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, patay na si Gloria at ang kanyang pamilya. Mabilis na kinaladkad ng ilang dark web assassin ang mga bangkay sa mga sako at hinayla sila palabas ng karamihan. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga nanunood ang nangyari, at ang ilan ay nagbubulungan sa pagkalito. Ngunit nakita na ni Craig at ng mga reporter ang lahat.
Ang ilan ay nabigla kaya nawalan sila ng malay. Pwesto. Ang iba ay paralisado sa takot, hindi makagalaw. Binasa naman ni Craig ang sarili. Magkagayunman, hindi niya matitinag ang kanyang pakiramdam ng hustisya. General Ortega, ang ginagawa mo ay masyadong extreme. Paano mo sila napatay? Ibinaling ni Marshall ang malamig na tingin kay Craig. You pushed for this situation. You're the reason it escalated to this point. Maaari kang tumulong na mabawasan ang kaguluhan, ngunit sinasadya mong palalin ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa. Naghahanap ka lang para sa iyong sariling karera, sinusubukan na makakuha ng ilang nakakagulat na balita para sa isang mas malaking kwento. Ngunit nawala mo ang lahat ng pakiramdam ng propesyonal na integridad. Gumagawa ka ng gulo. Ginawa mo itong pekeng panayam para sa karapatan para lang makuha ang atensyon. Ikaw ang may pananagutan dito. Kabanata 653 Sama-samang pagkilos. Hoy! Anong nangyari sa pamilyang tatlo? Isang boses ang sumigaw mula sa karamihan. I don't know. Nakita ko lang na nakaharang yung mga sundalo, tapos nawala sila. Inaresto ba sila? Wala akong nakitang kumuha sa kanila. Habang kumakalat ang mga bulungan, si Craig ay likas na umatras. Pinatay mo na sila, pero hindi mo pa rin kayang buhayin ang mga patay. Hindi ba't masyadong malupit iyon? Sinadya ni Craig na itinaas ang kanyang boses, umaasang masigurado na naiintindihan ng karamihan na pinatay ni Catherine ang pamilya ni Gloria. Ngumiti si Marshall, pinakita ang mapuputi niyang ngipin, at nanginginig sa takot si Craig. Hindi siya sumagot, hinihintay na matapos ni Craig ang kanyang mga salita. Hinihintay din niya ang mga mapagkunwari sa karamihan upang simulan ang kanilang trolling. Kung hindi niya haharapin ang ilan sa kanila, hindi titigil ang mga nagtago sa likod ng kanilang mataas na moralidad at patuloy na nagbubuga ng kalokohan. Ang mga taong ito ay kasuklam-suklam. Palagi nilang hinihintay ang ganitong sitwasyon para buhusan ng asin ang mga sugat ng iba. Sila ay lalakad pa, hinahampas ang biktima kapag sila ay nasa pinakamahina na, hanggang sa makita nila ang kanilang target na walang magawang mamatay. Saka lamang tumahimik ang mga buwiter na ito, nang walang bahid ng pagkakasala. Sila ay mas masahol pa kaysa sa mga mamamatay tao, ang mga masasamang tao na nagtipon sa mga anino upang sirain. Ang isang mamamatay tao ay nagtatapos ng isang buhay sa isang mabilis na suntok. Pinapatay nila ang katawan. Ngunit ang mga duwag na ito, na nagtatago sa dilim, ay pinaikot ang kanilang mga kutsilyo sa puso ng mga biktima, sinasaksak sila ng malupit na salita na nagdulot ng sakit at kawalan ng pag-asa hanggang sa tuluyang sumuko ang biktima. Pinatay nila ang espiritu, at ang kanilang mga salita ay ang lason. Ano? Sumigaw ang isang kabataang babae, pinatay nilang lahat. Napakalupit. Kahit na mali sila, hindi nila karapat-dapat na mamatay. Isang bahay lang at pera mula sa namatay nilang anak. Kahit ano, ito ay masyadong marahas. Nagdilim ang mukha ni Catherine. Humakbang siya pasulong, malamig ang boses. Malupit. Marahas. Pinagsasabi mo. Ako. Nauutol na sabi ng dalaga, bakas sa mukha niya ang takot. I mean, hindi mo dapat pinatay sila. Bulag ka ba? Hinawakan ni Catherine ang buhok ng babae at isiniksik ang mukha sa lupa. Tingnan mo ang mag-inang nakahandusay sa lupa. Kahapon, tiniis lang ng foster mother ni Annie ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ngayon, ang kanyang anak na babae, ang pinalaki niya sa loob ng 20 taon, ay pinatay ng sarili niyang biological mother at ng kanyang pamilya. How dare you speak like that? Are you even human? Sa palagay mo ba ay hindi gaanong mapanganib ang iyong mga salita kaysa sa isang espada o isang bala, nagtatago sa mga anino at naglalaway ng lason? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo si Annie. Siya ay inabandona noong wala pang 1 taong gulang, at nang magsimula siyang mamuhay ng isang magandang buhay, ang deadbeat ng isang ina ay nagpakita upang sirain ito. Kung ikaw ang nasa kanyang posisyon, paninindigan mo ba ito? Kahit na nag-withdraw ka lang ng pera sa isang bangko, kailangan mong magkaroon ng ilan sa account para magsimula. Ipokrito ka.
Pumunta ka sa bangko at subukan mong kumuha ng pera sa bangko kung wala ka. Tingnan kung tatawagan ka nila ng mga pulis. Bank robbery ang tawag dyan. Naiintindihan mo pa ba? Ikaw ay isang masamang tao na hindi man lang mapangalagaan ang iyong sarili o ang iyong pamilya, ngunit gusto mong kumilos ng mataas at makapangyarihan dito. The young woman protested, "I'm just sharing my opinion. Why are you being so harsh with me? Why should I care about their lives?" Sinulyapan ni Catherine ang kanyang telepono, binabasa ang mensahe mula sa Wisteria Residence Intelligence Network. Felicia Lorenzo, isang estudyante sa Brookhaven Trade School. Galing ka sa isang mahirap na pamilya, ngunit sinayang mo ang pinaghirapan mong pera ng iyong mga magulang sa luho. Hinikayat mo pa ang 3 boyfriend na humiram ng pera sa iba't ibang online lenders para masuportahan ang iyong pamumuhay. Ang iyong mga magulang ay hindi kahit na kumikita ng 1,000 sa isang buwan, ngunit ikaw ay nabubuhay sa 5,000. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang husgahan ako o si General Ortega? I hate people like you, the one who talk about morals but are the most shameless pests. Ang batang babae ay nagsimulang umiyak. Paano mo ako masasaktan? Malamig nang ngumiti si Catherine. Papatayin kita. Ikaw, na nagsasalita tungkol sa katwiran at moralidad, ngunit walang iba kundi isang mapagkunwari na gulo. Humakbang papalapit si Vera kay Catherine, "Ulong, Ms. McKay, baka I tone down lang, talagang hinahabol ka na ng internet." Sinulyapan ni Catherine ang mga troll online, nanunuya. Hanggang makitungo sa kanila sa 1 minuto. Una, papatayin ko ito. Ank. Felicia, realizing her life was on the line, begged, "Ms. McKay, I was wrong. Please, I beg you, spare me." Catherine laughed. Huwag kang magmakaawa. Sa ganitong paraan, mamamatay ka ng may dignidad. With that, kinaladkad niya si Felicia sa harap ng camera, and in one swift motion, naputol ang leeg niya. Tinuro niya ang camera. "To all you trolls out there, my name is Catherine McKay, the young mistress of Wisteria Residence. Nakapatay lang ako ng ilang masasamang tao, kaya feel free to throw your insults my way. But I want to remind you, trolls really do die horribly. Mga basura, hintayin mo na lang mamatay. Kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo, kaya kung kalad ka rin kayong lahat. Labas." Samantala, sa lobby ng Brighton Wisteria Residence, sinusuri ni Hannibal ang pinakabagong mga ulat ng sumugod si Zaven. "Pare, nanggugulo na naman si Catherine. May pinatay siya sa Brookhaven. May pinatay si Catherine sa Brookhaven." Kumunot ang noo ni Hannibal, inilapag ang mga papel. Anong nangyari? Kasama na naman niya ang marshal na iyon. Sabi ni Zane na may galit sa boses. Ipinagmamalaki niya ito sa buong internet, na sinasabing siya ang batang may bahay ng Wisteria Residence. Malinaw na ginagamit siya ni Marshall, inaabuso ang pangalan natin para gawin ang anumang gusto niya. Lalong kumunot ang noo ni Hannibal nang lumingon siya sa kanyang katulong. Ano ba talaga ang ginawa ni Catherine sa Brookhaven? Agad na pinaliwanag ng assistant ang ginawa ni Catherine, sinundan si Marshall sa bahay ni Annie at nagdulot ng kaguluhan. Kinuha ni Hannibal ang kanyang telepono, pinapanood ang kumpiyansa na kilos ni Catherine sa screen. Sa isang malakas na paghampas ng kamay niya sa mesa, nagsalita siya. Tama ang ginawa ni Catherine. These trolls deserve to die. Lakington, utusan kaagad ang lahat ng sangay at ahensya ng panektik ng Wisteria Residence na tanggalin ang bawat internet troll na umaatake kay Catherine. I shut down ang lahat ng live stream na magaganap ngayong gabi. Ang mga taong ito na nagtatago sa mga anino, malisyosong umaatake sa mga biktima, ay ang pinakamasamang uri. Natutuwa sila sa sama-samang maling gawain, puno ng superioridad at huwad na moralidad. Makalipas ang 3 minuto, kumilos ang mga ahente mula sa Wisteria Residence sa buong bansa. Ang mga troll na nagbubuga pa rin ng kanilang kamandag, na walang kamalay-malay sa mga nangyayari, ay ibinaba lahat, ang ilan ay pinatay pa sa lugar. Tumayo si Zane saglit bago naglakas loob na magsalita. "Tay, nasisiraan ka na ba ng bait? Bawal ito." Ngumuso si Hannibal.
Para sa mga nagtatago sa likod ng kanilang mga keyboard, dapat silang salubungin ng kasamaan, paksane sa pamamagitan ng puwersa. Buo kong sinusuportahan ang mga aksyon ni Catherine. Kabanata 654 na Not My Fault. Sa Brookhaven Residence, ang mga makasarili na komentarista na napakabilis na nag-lecture sa lahat tungkol sa moralidad ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Napagtanto nila na ang mga taong naruroon ngayon ay hindi ang mga mahihina, masunuri na mga uri na nakasanayan nilang makita ang mga ito ay walang awa, matitigas na mga individual. Sa sandaling iyon, naiintindihan ng lahat. Si Marshall at Catherine ay hindi ang uri upang pag-usapan ang mga tuntunin o moral. Robbie. Wala silang pakialam sa mga batas o kombensyon. Hinarap nila ang sama ng loob at utang sa sarili nilang paraan. Para sa mga naglakas loob na manakit, ang kanilang tugon ay malamig, walang awa, at brutal. Walang puwang para sa pagkakaisa, walang puwang para sa awa, at walang pagkakataon para sa pagpapatawad. Ang mga taong ito ay tunay na walang awa. Hindi sila dapat magalit, kahit man lang. Sa sandaling nalampasan mo sila, pagkawasak ang tanging hinihintay. Nais ng media na umalis sa laro ngayon. Sa mundong ito, walang mga aksyong walang kahihinatnan. Hinarang na ng mga bantay ng general ang lahat ng labasan. Walang bayad na krimen sa mundong ito. Kung lalabas ka at gagawa ng masama, maaga o huli, kailangan mong pagbayaran ito. Maaaring maantala, ngunit darating ito. Gayunpaman, sa mundo ni Marshall, walang pagkaantala, walang pagpapaliban lamang na mabilis na paghihiganti. Pinagsisihan ng media sa eksena ang lahat. Nagsisi sila sa pakikinig kay Craig at pagsunod sa kanya dito, sa pag-aakalang maaari silang makinabang sa pagsasamantala sa pribadong buhay ng isang celebrity. Inaasahan nilang makakuha ng higit na atensyon sa pamamagitan ng live na broadcast, ngunit hindi nila inasahan na ang lalim ng kahihiyan at kalupitan ng tao ay maaaring lumubog ng napakababa. Ang labis na pagkamuhi sa isang tao na malupit mong sasaktan, para lamang sa isang dakot na ari-arian na hindi mo man lang madala kapag namatay ka. Para pilitin ang sarili mong anak na mawalan ng pag-asa na kitilin niya ang kanyang buhay. Ang pamilyang ito ay walang iba kundi mga hayop. Ipinanganak na tao, ngunit lubos na nabigo upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi sila karapat-dapat na tawaging tao. May mga magulang. Maging ang mga hayop ay may pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngunit ang mga magulang na ito ang mga halimaw, malisyosong magulang na ito ay iniwan at pinagsamantalahan ang kanilang sariling laman at dugo. Ang ganitong mga magulang ay hindi dapat payagang mabuhay. Ito ay hindi lamang laban sa kalikasan. Ito ay labag sa batas, laban sa lahat ng kahulugan ng katwiran at katarungan. Si Craig, ang pinuno ng Legal Hour sa Brookhaven TV, ay ganap na natulala sa walang awa na mga aksyon nina Catherine at Marshall. Hindi niya akalain na ang gayong walang ingat, walang batas na mga tao ay talagang umiiral sa mundo. Paano kayo makakakilos ng ganito nang walang anumang paggalang sa batas? Sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob si Craig. Inaasahan niya na ang kanyang pagsabog ay magkakaroon ng higit pang mga taga-suporta, na magpaparamdam sa kanya na mas ligtas. Walang paggalang sa batas. Dahan-daang tumalikod si Marshall at sinampal sa mukha si Craig. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa walang paggalang sa batas? Ito ba ay pagpapanggap na isang santo, pagbaluktot sa katotohanan, at paggawa ng kasamaan bilang isang grupo? O dala ba nito ang bandila ng hustisya, pagtulong sa mga kontrabida, at pananaksak ng mga tao sa likod? Isa ka lang magarbong tanga na hindi marunong magsabi ng tama sa mali, at sa tingin mo kaya mong tumayo dito at magsalita tungkol sa mga marangal na mithiin. Bumagsak si Craig sa lupa, hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Masyado kang magaspang. Ay! Ako ay isang mamamahayag, ang hari. Walang korona. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na tawagin ang iyong sarili bilang isang hari? Naglabas ng basang panasan si Marshall at nilinis ang dugo sa kamay niya. Isang haring walang korona. You don't deserve that title. Don't dishonor it. Ikaw. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ganting sagot ni Craig, ayaw nang umatras.
Hinawakan ni Marshall sa buhok si Craig at isinandal ang ulo sa puno. At paano kung ako? Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para durugan ang mga basurang tulad mo. Sa sandaling iyon, si Ethan, ang direktor ng Brookhaven TV, ay nagmamadaling pumasok, na basang-basa sa pawis. General Ortega, it's all my fault. I didn't understand the situation clearly, shut up. Putol ni Marshall. Binato niya si Craig sa harap ni Ethan. Bilang direktor ng istasyon, hinahayaan mong lumikha ng kaguluhan ang basurang ito. Isang napakagandang tahanan ang nasira ng hanggal na ito. Tapos ka na. Ang mga katulad mo ay nararapat na magutom at mamatay na mahirap. Naintindihan naman ni Ethan ang ibig sabihin ni Marshall. Ang kanyang posisyon bilang direktor ng istasyon ay kasing ganda nang nawala. Halos hindi niya mapigilan ang galit niya kay Craig. Sa mabigat na buntong hininga, napaluhod si Ethan. Ed, don't beg me. I never forgive anyone. Hindi kita papatayin, ngunit mauunawaan mo sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng paghihirap ng higit sa kamatayan. Pinipunit mo ang iba pang mga sugat upang pakainin ang kanilang sakit, inilalantad ang kanilang pagdurusa para sa iyong sariling pakinabang. Ito ang pinakamasamang uri ng kawalang hiyaan. Sir. Bago pa makapagsalita si Ethan, 4 na lalaking nakaitim ang tumulak sa crowd at nagdala ng 3 internet trolls sa harap ni Marshall. Ang isa ay isang 20 taong gulang na babae, ang isa ay isang lalaki sa kanyang 30s, at ang pangatlo ay isang 20 taong gulang na lalaki. Ang online na pangalan ng babae ay Per. Isang third-year student sa Brookhaven Industrial University. Ang binata, si Pine 24, ay isang manggagawa. Ang nakatatandang lalaki, si Drip Drip, ay isang maliit na may-ari ng negosyo. Napatingin si Marshall sa babae. Ang iyong online na pangalan ay Per. Halatang takot na takot ang babae. Sino ka? Bakit mo ako dinala dito? Malamig na tinuro ni Marshall ang stretcher kung saan nakahiga si Annie, at ang katawan ng inampon ni Annie. Sila yung siniraan mo si Annie, yung celebrity, at yung adoptive mother niya. Patay na silang dalawa. Dahil sa iyong walang ingat, malisyosong pag-atake, sila ay patay. Si Per ay nakatitig sa takot sa mga katawan ni Annie at ng kanyang ina. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Ikaw. Kailangan mo akong bitawan. Kung hindi, kakasuhan kita ng illegal detention. Pinunasan ni Marshall ng basang panasan ang pisngi ni Per na may bahid ng dugo at ngumiti. Wala kang pagkakataon. Nagkaroon ng matalim, umaalingaw na crack habang sinasampal ni Marshall si Per. Ang kanyang mga ngipin ay lumipad sa himpapawid, at kung hindi dahil sa 2 lalaking nakasuot ng itim na nakahawak sa kanya, siya ay ipinadala sa paglipad palayo. Ang karamihan ay likas na umatras ng ilang hakbang. Walang naglakas loob na magsalita. Nagtagal si Per para mabawi ang kanyang katinoan. Bakit mo ako binabatukan? Sabi ko naman sa'yo, walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Nag-comment lang ako. Kinuha ni Marshall ang telepono sa isa sa mga lalaking nakaitim. Ito ba ang online review mo? Tingnan ko. Napatay mo ang isang delivery driver, isang may bahay, isang ina na nakikipaglaban para sa karapatan ng kanyang anak. May kabuuang 17 katao ang namatay dahil sa iyong online attacks. Isang hingal ang bomb alot sa karamihan. Ang mga troll na ito na nagtatago sa mga anino ay tunay na mabisyo. Ang mga nakakahamak na troll ay mas napupuot kaysa sa mga marahas na mamamatay tao. Pagkatapos ng maikling sandali ng gulat, sumigaw ang babae, walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Ilang bagay tumalon sila mula sa mga bangin, sa mga ilog, o sa mga gusali upang magpakamatay dahil sila ay masyadong mahina upang mahawakan ito. Nakakabingi ang tunog ng pagbagsak ni Marshall ng telepono sa mukha ni Per. ****starred ka. Ano ang nagbibigay sa'yo ng karapatang suntukin ako? Napasigaw si Per sa sobrang sakit. Sisiguraduhin kung alam ng buong internet ang tungkol sa brutalidad na ito. Sina Pine 24 at Drip Drip, na nahuli rin, ay tumingin sa kasuklam-suklam na eksena at sa wakas ay hindi makapigil. Okay. Ikaw. Anong karapatan mong magsagawa ng ganyang parusa?
Bastos ka. Magbibintang ako. Guys, record this and post it online. Let everyone see what kind of thug this is. Shaber na may kabaitan na kanyang ibinayad. Kabanata 655 naway mabayaran ang kabaitan. Inihagis ni Bado ang dagwang basang panasan sa likod niya. Ang gumuhit ng saidim ng barrel at pinatunayan ito ng mahigpit sa noo ni Colonel Lockwood, sabi ni Marshall, malamig ang boses niya, sabihin mo sa kanila na may karapatan silang harapin si Her. Si Errol, nang walang pag-aalinlangan, ay tumugon. Ang pag-insulto sa isang mayor na general ay isang krimen na may parusang kamatayan. Purong namumugto ang mga mata ni Pure sa takot. Ikaw, general ka. Run the kid the safety of his gym, his gaze never leave her. Sa internet, tinawag mong immoral si Annie, sinabing niloloko niya ang isang nagngangalang Marshall, aba, eto ako, this bitchy thing. Babayaran mo yan ng light mo. Nang ibabaw ang luha ni at nawalan siya ng kontrol sa paggalaw ng kanyang pantog. Ang nakamamatay na kislap sa mga mata ni Marshall ay hindi ang malambot na tingin ng isang magandang batang lalaki na inaasahan niya. Hindi, ito ang hitsura ng isang mamamatay. Hindi ko alam na ikaw ay isang general, namatay si general. Sex, please, patawarin mo ako, may pamilya na ako. Ayoko na for only 20. Please. Gusto ko lang mabuhay. Kasing lamig ng bakal ang boses ni Marshall. Hindi mo inisip ang pamilya mo kapag niluluraan mo ng lason. Lumapit siya, mas mahina pa ang boses niya. Sa susunod na babalik ka, tandaan mo itong 3 taon mong pinag-aaralan kung paano magsalita, at ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay pag-aaral kung kailan dapat tumahimik. Bago pa man makapagmakaawa muli si ay tumama ang bala sa kanyang ulo. Si Ple 24 at Drip Drip ay nakatayong nagyelo, takot na ikinulong ang kanilang mga katawan sa lugar. Nakita nila ang paparating na bala. Nakita nila ang kanilang katapusan. Namumulaklak ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Tapos na ang mga buhay. Kung may second chance lang sana sila. Hanli kaya nilang bawiin ang malupit nilang mga salita. Hindi na nila muling sasaktan ng sinuman. Sila ay magiging mabait, mahabagin. Pinahahalagahan nila ang bawat hininga, bawat buhay sa kanilang paligid. Inaaliw nila ang mga nahihirapan, nag-aalok ng kamay sa mga nangangailangan. Hindi nila pupunitin ang mga sugat na naranasan na ng iba. Ito ay aletki a lower na namumulaklak para lang kumupas. She harsh word could kill I. Ang mundo ay hindi kailanman permanente. At wala. Susunod na buhay na babalikan. Sa dagat ng mga tao, paanong hindi nila makikita ang pagdurusa na pumuno na sa mundo? Bakit pa sila magdadagdag? Bakit hindi na lang maging mabait ang mga troll na nagtatago sa mga anino? Hindi ba nila nakikita ang panandaliang kagandahan sa mga mukha na kanilang tinutuya? Nasira na ang mundo. Bakit mas masira pa? Nagpupumiglas ang lahat. Lahat ay may kanya-kanyang peklat. 3 putok ng baril ang nagtapos sa 3 madilim at baluktot na kaluluwa. Ngunit hindi nila mapigilan ang pag-ikot. Ang mabuti ay palaging magiging mabuti. Ang kasamaan ay palaging makakasakit sa iba. Ang mga putok ng baril ay hindi madyay gising sa mga ipinanganak upang sirain. At kaya, ang natitira ay isang panalangin. Isang hiling para sa kabaitan. Para sa kabutihan ay tretuhin ng may awa. Naway maingat na pangalagaan ang mababait na kaluluwa ng mundo. Kalmado ang hangin sa gabi. Isang malambot na simoy ng hangin ang dumaan sa paligid, na nag-aangat ng mga tuyong dahon sa lupa. Sila ay nagpaikot-ikot, nawala sa hangin, na walang lugar upang manirahan. Binasag ng sigaw ni Crispin ang katahimikan, isang tunog na puno ng kalungkutan na yumanig sa madilim na hangin ng Brookhaven Clubhouse. Anak ko! Ang aking asawa! Siya ay humagulgol. Ang mga nagkukumpulan, pinagmamasdan ng matandang nakaluhod sa tabi ni Annie, hawak ang walang buhay na katawan ng asawa. Hindi napigil ang umiyak. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng totoong kilabot sa nangyari. Hindi nila nakita ang kalupitan na nakatago sa likod ng mga online na komento, ang labis na nasaktan kay Annie. Dati punong-puno ng buhay, nakahiga na ngayon si Annie,
tulad ng isang daong natanggal sa sanga, na dinadala sa init ng tahanan. Pagkatapos, mula sa katahimikan, ang mga kandila ay kumikislap. Lumitaw ang maliliit na ilaw sa lahat ng dako, na nagpapaliwanag sa madilim na mga tagahanga ni Annie. Ang mga taong nagmamahal sa kanya ay nagmula sa lahat ng panig, na pinagsama ng kalungkutan. Para sa mga hindi makapunta doon, nagsindi sila ng mga kandila online, na nananawagan para bumalik si Annie. Ang kanilang mga ilaw ay nagniningning para sa kanya. Sa ilang sandali, ang buong kapitbahayan at ang internet ay kumikinang sa mga kandila, at isang kanta ang pumuno sa hangin. Bata, umiyak ka ba ngayon? Iniwan ka ba ng lahat ng iyong mga kaibigan, iniiwan kang harapin ang kalungkutan? Pretty one, umiyak ka ba ngayon? Sinira mo ba ang iyong magandang damit, ngunit walang kausap? Matalino, umiyak ka ba ngayon? Nawalan ka ba ng isang mahalagang bagay at hinanap mo ito buong araw? Mahal, bakit hindi mo ako maintindihan? Hinaypaan ba ng hangin ang iyong liwanag, na iniiwan kang mag-isa na maglakad sa dilim? Mahal, panasan mo ang iyong mga luha. Sasamahan kita sa paglalakad pa uwi. Ibig sabihin, ang simpleng pagkilos ng pagsisindi ng mga kandila ay nagsama-sama sa lahat kapwa sa kapitbahayan at doon. Online. Napuno ng hangin ang mga mensahe ng pagmamahal at kabaitan. Isang fan, umiiyak, binasa ng malakas ang huling post ni Annie sa isang live stream. Aking mga kaibigan. Kung isang araw kailangan kong magpaalam sa mundong ito, huwag mo sana akong isipin na mahina. Huwag mo akong pagtawanan o magalit sa akin dahil hindi ako sapat. Mahal ko kayong lahat. Talagang ginagawa ko. Ngunit ang puso ko, sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, ay marupok. Palagi kong nararamdaman na wala. Iniiwan ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa akin. Ang pinakamaliit na bagay ay gusto kong itago. Ilang beses kong sinubukang mahalin ang sarili ko, ituloy. Nakipaglaban ako, sinubukan kong kumapit, inaabot ang anumang bagay na maaaring magligtas sa akin. Nakiusap ako sa mundong ito na huwag isipin na wala akong silbi. Hiniling ko sa hangin na itigil ang pangungutya sa aking mga pagtatangka. Nakiusap ako sa mga nagbigay ng buhay sa akin na protektahan ang mga nag-aalaga sa akin. Nagdasal ako para matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Pero walang nagbago. Walang tigil ang sakit. Malapit na akong sumuko, handang mahulog sa wala. Natatakot ako na baka isang araw, gawin ko na lang. Pero hindi ko kaya. Hindi pa. Napakalaki pa ng utang na loob ko sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ako madapa. Hindi ako natatakot sa mga pagsubok at paghihirap. Ang tanging kinakatakutan ko ay ang kabiguan na mabayaran ang mga taong nagpo-protekta sa akin. Kasama ang kanilang buhay. Please, wag mo na akong saktan. Habang binabasa ng fan ang mga salitang iyon, lalong lumalim ang kalungkutan ng mga tao. Bumagsak ang mga luha, hindi lang para kay Annie, kundi para sa sinumang naramdamang nawala. Ang mga mababait na tao ay nagdurusa sa mundong ito, ang kanilang mga pakikibaka ay napakabigat na pasanin. Tahimik na nakatayo si Marshall, pinagmamasdan si Crispin, ang kanyang puso ay nagdurusa para sa kanya. Sir. Isang mensahe ang nag-blink sa phone ni Marshall. Nahuli na ang babaeng kilala bilang si Holmes. Dalhin mo siya dito ngayon na. Matalas ang boses ni Marshall, puno ng malamig na galit. Tinuro niya ang ilan sa mga tauhan niya. Dalhin mo si Annie kay Sophie. Kunin mo lahat ng tulong na kailangan niya. Walang salita, mabilis na kumilos ang mga killer na nakasuot ng itim. Dinala nila si Annie sa labas at sa isang naghihintay na helicopter. Dinala si Crispin sa isang espesyal na pasilidad para sa paggamot. Sa isang hotel sa Brookhaven, sa Presidential Suite, 4 na mamamatay tao ang pumasok. Inakay nila ang isang babae, na nakatikip ang ulo, upang tumayo sa harap ni Marshall. Sir, nandito po si Holmes.